Diyos, sa aking buhay ay ikaw. Sa aking buhay, ikaw ang nagbigay, kahulugan, minamahal. Mula po sa kaibuturan ng ating pong mga puso, sa aking buhay ay ikaw. Sa aking buhay, ikaw ang nagbigay, kahulugan, minamahal, sinasamba. Ang lahat po ng bagay na mayroon kami, Panginoon, ay nagmula po sa iyo. Ang aming pong buhay, ang aming pong hininga, ang aming pong lakas, ang mga bagay na tinatangkilik po namin, maging ang mga taong nakapaligid po sa amin, Panginoon, ang lahat po ng ito ay nagmula po sa iyo. Maging ang mga bagay, Panginoon, na mayroon po kami, maging ang talino, ang lakas, ang kakayahan, Panginoon, ay nagmula po sa iyo. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong habag sa pagkakaloob ng lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Bagamat alam po namin na hindi po kami karapat-dapat, subalit nilingap mo po kami, Panginoon. Tinignan mo po kami, Panginoon. At kinilala mo po kami, Panginoon. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong awa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Marami pong salamat sapagkat hindi mo po tinignan ang aming kahinaan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na patuloy na ipinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa umaga pong ito na naririto po ang aming pong mga buhay. Naririto po kami, Panginoon, upang itaas ang iyong pangalan, upang sambahin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, upang maitaas po sa pinakamataas ang nag-iisang pangalang Jesus na siyang may-ari ng Jesus is Lord Church Worldwide. Na siyang lumingap at nagligtas sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, sa amin pong mga buhay, kilala mo po kami, Panginoon. Nababatid mo po ang lahat ng bagay na ginagawa po namin, sinasambit at iniisip. Hindi man po ito nababatid ng ibang tao, subalit ikaw na all-knowing God na nakakaalam ng lahat ng bagay, maging ang mga mabuting bagay na ginagawa po namin at ang mga bagay, Panginoon, na hindi po nakalulugod sa iyong paningin. Ang dalangin po namin ngayon pong umaga po na ito, bago po namin tuluyang marinig ang iyong salita, pakalinisin mo po ang aming pong mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa anumang kasalanan na sinasadyaman po namin o hindi. Ikaw po ang Diyos na siyang tumubos sa bawat isa po sa amin at ang siyang Diyos na nagpapatawad ng lahat ng aming pong mga kasalanan. Hugasan mo po kami, Panginoon. Pagindapatin mo po ang aming pong mga buhay na makalapit po sa iyong mahabaging trono diyan sa kalangitan. At hayaan mo, Panginoon, na sa umaga pong ito sa aming panambahan, maranasan po namin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Maranasan po namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala na nagmumula sa kalangitan sa aming pong panambahan ngayong umaga po na ito. We pray, Lord, na mag-dwell ang banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan at sa aming pong pakikinig ng iyong salita. Ang dalangin po namin, maging bukas po ang aming spiritual ears, maging bukas po ang aming spiritual eyes, Lord, so that we may know your message, Panginoon, so that malaman po namin ang mga mensahe na nais mo pong malaman ng buhay ng bawat isa po sa amin. At ang dalangin po namin, magkaroon po kami ng puso na handa pong makinig, handa pong magpabago, Panginoon, sapagkat ang buhay na salita ng aming Panginoon ay nagbabago ng buhay. Ito po ay nagtatama. Ito po ay nagbibigay ng kaliwanagan. Kaya naman ang dalangin, Lord, namin, sa aming pong pakikinig ng iyong salita, punuin mo po kami, Panginoon. Hayaan mong maranasan po namin na ang salita ng aming Panginoong Jesus ay buhay at nagbabago ng buhay. Salamat, Panginoon,
We also pray sa anak mo na gagamitin na magpapahayag ng iyong salita. We pray, Lord, ang anointing na nagmumula po sa iyo ay kanya pong maranasan mula po sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. At sa pamamagitan po niya, mapagpala po ang buhay ng bawat isa po sa amin. Langisan mo po ang kanyang labi. Langisan mo po, Panginoon, ang nais mong sabihin, Panginoon, sa pamagitan po niya, papunta po sa amin. At maranasan po niya ang pagsama mo sa kanya pong pagtayo sa likod ng pulpito na ito, Panginoon. We pray, Lord, na ang kapangyarihan mo ay maranasan namin ngayong umaga at marinig po namin ang small, still voice na nangungusap sa buhay ng bawat isa po sa amin. We pray, Lord, for the excellent service sa amin pong kalagitnaan na ito. Pwede po ba na ipag-pray po natin yung ating pong mga katabi, ipag-pray po natin yung ating pong mga upuan. Yung mga upuan po na katabi po natin, let's release blessings. Mag-release po tayo ng pagpapala sa mga katabi po natin. Mag-release po tayo ng pagpapala sa mga taong uupo sa bawat upuan po na naririto sa atin pong kalagitnaan. Lord, ang dalangin po namin, hindi po kami lalabas sa church na ito, Panginoon, na hindi po napufulfill ang pangako mo. At ang sabi mo, Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa ay pupunuin mo, Panginoon. Ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa ay ibibigay mo, sapagkat inuna po naming hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. We pray, Lord, for your guidance, for your protection, even, Lord, sa lahat po ng mga iniwan po namin, sa aming pong tahanan, sa aming pong mga pinagkukunan, Panginoon. Ang dalangin po namin, let there be protection, Panginoon. Let there be open heavens, Lord, to each and every one of us. Habang itinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. As we praise you, Lord, we know that the rain will fall down, Panginoon. Salamat sa umaga pong ito. We pray, Lord, na anuman ang dinedesire ng puso ng bawat isa ngayon pa lamang, ito po ay tinugon mo na. Habang kami, Panginoon, ay handang makinig, makinig, Panginoon, ng iyong salita. At ang nais po namin, Panginoon, na ang iyong salita ay mangusap sa buhay ng bawat isa po sa amin. At ito po ay magbago ng buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Itinitiwala po namin ang worship healing service po namin ngayong umaga, maging sa Matungaw, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw po ang mangunguna, ikaw po ang gagabay, Panginoon, at ang banal na spirito mo ay mananahan, Panginoon, sa lugarin pong ito. Marami pong salamat. Ngayon pa lamang, Lord, ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na pupuri, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na siyang nagbibigay ng katagumpayan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise the Lord. Mas malakas pa hong palakpak sa Diyos ng buhay. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa ho sa atin. Di tayo umaalis sa pinaka-topic po natin na revival, a call to celebrate. Ano ho kasunod? Parang kabisado niyo po pag wala sa screen na. Revival, a call to... Pakibalik mo nga, kawawa naman sila. Hindi nila matandaan eh. Yung 1, 2, 3, go. Minsan pa ho. Dapat yata kayo binigyan ng pandesal ni Brother Gord kanina para latan-lata kayo eh. Pwede ho bang minsan pa po? 1, 2, 3, go. Itong side na ito, halos walang nagsasalita. Ito lang eh. Minsan pa po. 1, 2, 3, go. And this morning, ang ating pinaka-subtopic, subtopic ng revival, a call to celebrate the fullness of life. It is about the fullness of His holiness. Dito po sa aklat ng Exodus 15, verse 11. Exodus 15, verse 11. Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Let God bless the reading of His word. Pwede ho bang sabihin po natin lahat?
glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Just bow your head, please, and close your eyes. Father God, we thank you for this great privilege, O God, and opportunity to study your word, O God. And once again, Lord, allow us to hear the very message of yours, Lord. And even, Lord, the small, still voice of the Holy Spirit, O God, is speaking to us. Whisper upon our ears, O God, this morning. At patuloy na i-convey mo, Panginoon. Patuloy pa na i-communicate mo, Panginoon, ang iyong mensahe ngayon pong umagang ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala lahat ng bagay. Take full control of everything. Holy Spirit, be our great teacher and our great programmer. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Minsan pa natin palakpakan ng Panginoon. Sa verse po na yan, Moses emphasizes the contrast by adducing 3 points on which Jehovah is unapproachable. Everybody say, unapproachable. Holiness. Unapproachable holiness, awfulness, and miraculous power. So may tatluhong bagay na binigyan ng diin si Moses, si Miriam, dito po sa kanilang binanggit sa Exodus 15. Una, yung salitang glorious in holiness, meaning exalted in this respect, far above all other beings. Kaya sinabi glorious in holiness. Yung pagbibigay na mataas na parangal, pagtataas, paggalang sa lahat ng bagay na nalikha at nilikha ng Diyos. Fearful in praises. Everybody say, fearful in praises. Meaning the proper object of the profoundness awe to those who approach Him with praise and thanksgiving. Dapat ang lahat ng magpapasalamat, lalapit sa Diyos, ay meron tinatawag na fearful in praises. May pagkamanghang malalim pa rin na paggalang. Naroon pa rin yung tinatawag na pagkakamangha na meron tinatawag na respeto. Kaya sinabing fearful in praises. Hindi ka basta nagtataas lang ng kamay o nagpupuri, bagkos yung pagpupuri mo ay may kasamang tinatawag na malalim na paggalang. Ang isang problema ng ating panahon, masyado tayong naging pamilyar o nagkaroon ng over-familiarity sa Sunday services, sa pagdalo, sa pag-attend, sa pagtaas ng kamay, sa pagsamba, pagdilid ng worship. Kaya minsan ang nangyayari, nagiging pangkaraniwan na lamang ang pagsamba natin, pati yung pagtugon natin at response sa pagsamba, kahit yung worship leader ay nanggagalaitin na at ang kanyang ugat ay lumalabas na, pero yung response pa rin natin may problema. Kaya mahalaga ang paalala po ngayong umaga, dapat fearful in praises. Pangatlong binanggit ay ang salitang doing wonders. Everybody say, doing wonders. Who both through nature and on occasions, na tinatawag, overruling nature. Everybody say, overruling nature. Accomplishes the most astonishing results, causing all men to marvel at His almighty power. Doing wonders. Pag sinabing ang Diyos ay gumagawa ng mga himala, kamangha-manghang bagay, kagilag-gilalas na bagay, ito yung tinatawag na overruling nature. Ibig sabihin, nadaig ng tinatawag na kamangha-manghang bagay na ginagawa ang Diyos, yung kahima-himalang bagay, kagilag-gilalas na bagay, nadaig ang lahat ng bagay na meron sa mundong ito, nagkaroon ng tinatawag na accomplishes ng most astonishing results. Ibig sabihin, yung lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ng makikita mong ganda na meron ng mundong ito, galing, talino na meron ng mundong ito, pati yung mga magagaling na pintor, lahat na yun ay na supersede ng tinatawag na wonders ng Diyos. Na supersedes ng tinatawag na wonders ng Lord. Doon sa binanggit ni Ellicott's commentary, yung salitang doing wonders accomplishes the most astonishing results, casting all men to marvel at His almighty power. At His almighty power. Maaari ho sigurong hindi nyo muna kagad masundan yung mensahe ng Diyos sapagkat mamaya titingnan natin ang context. Bakit ba naisulat ang Exodus chapter 15?
It is because of what had happened in Exodus chapter 14. At mamaya ho ay titingnan natin. Bakit sumobra pagkamangha ni Moses at ni Miriam sa Diyos? Nakilala naman nila. Bakit lumalim ang kanilang tinatawag na pagsamba sa Diyos? Nakilala naman nila before. Bakit sinasabi yung salitang glorious in holiness o yung fullness of His holiness? Alam niyo po, kapag pinag-aralan po natin ang banal na kasulatan at kapag ako po ang tatanungin po ninyo, kapag ang pinag-usapan ay yung tinatawag na fullness of His holiness or glorious in His holiness, it has something to do with the totality of God's nature. Ano ang ibig sabihin nun, Pastor? Sa banal na kasulatan, pag titingnan niyo po at kapag po ako mismo ang tatanungin niyo personally, ang kahulugan ng tinatawag na salitang fullness of His holiness or glorious in His holiness, ito po ay naghahayag ng tinatawag na kabuuang kalikasan. Everybody say, kabuuang kalikasan ng Diyos. Na ang ibig sabihin ng salitang holiness is the totality of God's nature from the very beginning. From the very beginning, the totality of God's nature. Why? Kapag titingnan po natin ang Revelation 4 verse 8 to 11, sundan niyo po ko, NIV translation, each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around even under its wings. Napakaraming mata. Day and night, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Ito yung kanilang tinatawag na inaawit. Banal, banal, banal. Doon pa lamang sa tinatawag na langit. Ang Book of Revelation ay may 3 bahagi po. Yung tinatawag na naganap na, magaganap pa lang, o pangkasalukuyan nagaganap at magaganap pa lang. Yung tinatawag na the past, the present, and the future. Ang Revelation chapter 4, yan po ay kabilang sa tinatawag na the past. Ibig sabihin, doon pa lang sa langit, si Jesus, inaawitan na, ang Diyos mismo inaawitan na ng holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Doon ho sa Isaiah chapter 6, if you remember, nung si Isaiah ay humarap sa Diyos at tumayo sa Diyos, nakita niya mismo ang tinatawag na nagbabagang altar ng Panginoon. At ang mga anghel, iisa lang ang inaawit. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Listen carefully. Doon po sa Revelation, kapag tinignan natin, yung inaawitan ng banal, 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 holy, holy, ay tinukoy sa ibang chapter at ibang verse na ang tinutukoy is the Lamb of God, Kordero ng Diyos. So definitely, si Jesus hindi pa nananaog sa lupa, wala pa dito at hindi pa nagkakatawang tao. Sa eternity, ang blueprint ng heaven, si Jesus ay may dual nature. Yung tinatawag na His divinity and His humanity. So, naka-blueprint na, nasa eternity na, nasa langit pa lang, nasa langit na, wala pa dito sa lupa. Alam ng mga anghel na si Jesus ang tunay na kordero ng Diyos. Mayroon hong doctrinal teaching po dyan na dapat nating maintindihan. Na ang plan of redemption ng Diyos, kaya nga ho doon sa ating declaration of faith, isa ho yan, the plan of redemption. Na naniniwala tayo from the very beginning, si Jesus nakatakda na ang tao ay tubusin sa tinatawag na pagkakalublob, pagkakabagsak sa lusak ng kasalanan. Ano ho ang point? Sa banal na kasulatan, pag titingnan po natin, ang langit, wala hong ibang binanggit na inaawit ng mga anghel patungkol sa Diyos sa kanyang tunay na kalikasan, kundi ang salitang kabanalan. So definitely, kapag kakaganoon, ang ibig lang hong sabihin, ito ho yung tinatawag na totality of God's nature. So pag sinabi nating fullness of His holiness, kasama ang fullness of His love, kasama yung tinatawag na pag-ibig, kasama yung tinatawag na kalikasan ng Diyos ng kabutihan, kasama yung kalikasan ng Diyos ng paggawa ng himala, ng wonders, dahil totality ang salitang holiness. Hando doon na pong lahat.
Nakukuha niyo po yung pinapag-aralan po natin. So kaya ho, pagkakaho titingnan po natin, sa atin hong, dito sa Revelation 4:8-11, pag binasa natin yung verse 9, whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne and who lives forever and ever. Sino tinutukoy na who sits on the throne? No other than si Jesus, who sits on the throne. Ang kanilang inaawit, isa lang ho. Banal, banal. Pagdating ng verse 10, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. And they lay down their crowns before the throne and say, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Pamilyar ho tayo sa awit po na ito, The Holy Forever. Gusto ko lang makita natin yung lyrics para maintindihan nyo lang po ang ibig kong sabihin. Bakit ho sinasabing totality ng nature ng Diyos ang salitang holiness? Bakit sinasabing totality? Pakita nga natin ang lyrics niyan para lang masundan tayo. Ano? Ayan, tingnan po natin. Habang inaawit natin, tingnan niyo po mabuti mga lyrics. 1,000 generations. Falling down in worship to sing the song of ages. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages. So ang tawag ho nila dyan ay Song of Ages. Sundan niyo po. Your name is highest. Your name is the greatest. Stands above them all thrones and dominions, all thrones, all powers and positions. Your name stands above them all. Stands above, and the angels cry. And the angels cry, Holy, all creation cries. Sino ho ang umaawit ng holy? Bago pa mangyari sa lupa? Anghel. So from the beginning of time, ito na ho ang song in heaven. Holy forever. Kaya ang galing nga ho nung lumikha nung awit Nakuha yung pinaka-gist ng totality of God's nature. Ano? Tingnan niyo po yung sumunod. If you've been forgiven, and if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever. We'll sing the song forever. So in heaven and even on earth, ano ho ang tinatawag ho nating Song of the Ages? It is about God's holiness lamang. Kasi totality siya. So ibig sabihin, lahat ng nature na meron ng Diyos, pumapasok lang sa iisang salita from the beginning of time. Or before the time began. And that is the word, holy. Kaya tama po forever, holy forever talaga The fullness of His holiness. So imagine that. Na-imagine niyo po ba, bakit nakuha ni Miriam at ni Moses yung lalim na yon? But yun yung sinasabi nila, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Ano yung nakita nila sa Diyos? Ba't biglang lumalim yung kanilang pagtanaw sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran? Ang ganda hong makita ho ng bawat isa ho sa atin yon.
Kaya tama ang sinabi ng Exodus 15:11, who among the gods is like you, Lord? Who is like you, majestic in holiness? Everybody say, majestic in holiness. NIV translation po yan. Awesome in glory. Next slide. Working wonders. Minsan pa po, who among the gods, next slide ako, is like you, Lord, who is like you, majestic in holiness. Awesome in working. Tingnan niyo po yung Message translation. By the way, gusto ko lang i-clear, kumukuha tayo sa translation ng the Message translation, but it doesn't mean na ang lahat ng kanilang bahagi ng translation is good. Later on siguro, titingnan natin kung mapapag-aralan natin yan. Sapagkat sa sobrang improvement ng technology ngayon, at ang AI ay pumapasok na rin sa translation ng Bible, ang daming inuumit na mga words. Yung Lord, pinapalitan lang ng master. So, kaya ko lang nabanggit, pero hindi naman yan ang topic natin. Dito sa The Message translation, ang ginamit ay, who compares with you among gods, O God? Who compares with you in power, in holy majesty, in awesome praises, wonder-working God? Everybody say, wonder-working God. Holy majesty, awesome praises. Ang tanong ay, who compares with you? Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan. Ang lalim ho ng pinaguhugutan ng iba't ibang translation. Ano po? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan. Ang hirap po. Sumobra ang lalim ng pagtanong ni Miriam at ni Moses sa Diyos. Habang pinapag-aralan ko po ang mensahe pong ito, ayoko hong hindi marinig ito ng JIL Bulacan. Because this message, hanggang ngayon ho ay nasa puso ko nang gawin ko ho ito sa isang anibersaryo dito sa lalawigan ng Bulacan. Pero sabi ko sa Lord, nag-uuma po yung mensahe sa puso ko eh. Kailangan marinig ito ng mga taga-GIL Bulacan. Sapagkat hindi naman ho ako naka-live last week. Hindi rin ho naka-record. Nagtatanong si Moses, who compares with you among gods, O God? Si Miriam nagtatanong, who compares with you in power, in holy majesty, in awesome praises? Wonder-working God. Wonder-working God. Kapag dumarating ho tayo sa pagkakataong napakarami hong tinatawag na challenges in life, at talaga hong parang nag-uumapo na magmula paa hanggang ulo, ang lahat ng tinatawag na mga problema, pagsubok, persecutions, masasabi mo sa Diyos, sino nga ba ang pwede ikumpara sa iyo? Tama ho ang song. Who compares with you? Who compares to you? Who set the stars into their place? You who calm the raging seas that came crashing over. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured. Is rest assured in your Alam niyo ho ba kung ba't yan ang tanong ni Moses at Miriam? Dahil sa nangyari sa chapter 14. Alam ho natin, very basic eh. Pero pag hindi natin inintindi, parang simple lang. Nung umalis sila Moses sa Ehipto
at dala-dala niya lahat ng Israelita, itinakbo niya, inilayo niya, nagbago ang isipan ng Pharaoh, ba't ba pinayagan ko sila? Please, tinawag niya ang kanyang commander-in-chief, prepare the 600 chariots, 600 na sinasakyan ng mga warriors. Habulin natin ang mga Israelita. Huwag tayong pumayag, wala na maglilingkod sa atin. Nung hinahabol na po nila, narinig ng mga Israelita ang lagabag ng mga paa ng kabayo, karwahe. Ano sabi nila kay Moses? Dinala mo ba kami sa lugar na ito? Chapter 14 po ito. Dinala mo ba kami sa lugar na ito para patayin mo lang Moses? Dapat di mo na kami inalis ng Ehipto. Napakadaling magreklamo. Bakit? Napakadaling sumuko. Bakit? Baka mangyari din ho sa atin. At mahirap din ho minsan lumaban. Why? Kapag nakita mo ang nasa unahan mo, isang malaking dagat, at ang side by side ay wala ka naman pwedeng takbuhan, at nasa likuran mo na humahabol, baka nga panghinaan ka ng loob. Dahil paano nga ba kami makaliligtas sa ganitong sitwasyon? How? Pero pag binasa niyo po ang buong chapter 15, nang ginagawa po ang awit ni Miriam at ni Moses, doon nila sinabi ang lahat ng nakita ng kanilang mata. Kung papaanong tinawag ng Diyos ang malakas na hangin at iniahon ang lahat ng tubig sa gitna ng dagat at inilagay bilang pader. Tinuyo ang dagat at nakatawid ang mga Israelita nang hindi malang naputikan ng kanilang paa, ang kanilang sandalyas. Habang pagkatapos nilang tumawid, lahat ng Ehipsyong sumunod, biglang sinakluban ng tubig at nakita ng kanilang mata kung papaanong namatay ang kanilang mga kalaban. Ang tanong ni Moses at ang tanong ni Miriam, who compares to you? The gods among the gods. The God among the gods. Who compares to you? Kanino ka namin pwedeng itulad? Ang book of Exodus chapter 14, it talks about great deliverance, salvation, sovereignty, awesome power, greatness, and holiness. Lahat po ng ito ay nakita ng mata ni Miriam at ni Moses. Kaya tama ho ang kanilang tanong, who compares to you? Naitanong niyo na ho ba sa Diyos yan? Yung akala mo wala ng pag-asa, akala mo lalamunin ka na ng sitwasyon sa dami ng mga taong nakapaligid sa iyo na walang ibang hinangad kundi ikaw ay ibagsak o whatsoever. Walang pag-asa, pero sabi ni Moses at ni Miriam, you who bring the morning light. Tama ho ba ang Diyos, ang pag-asa ng buong mundo? The hope of all the earth. Ito ho ang pinakamasarap marinig. Is rest assured in your great love. Ano ho kasunod? You are. Nakakamangha po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Glorious. To you, Jesus. Tapusin po natin yung awit. Gusto ko hong magnilay tayo sa last stanza ng song na ito. Where the evening fades. Ano ho ginagawa ng Diyos? You called forth songs of joy. As the morning wakes, dumating na ho ba sa punto ng inyong buhay na nawala ang joy? Noong District 1 meeting, planning, nung Friday and Saturday, ang topic kong isa, it is about the joy. Sa paglilingkod, nawala ho ba yung kagalakan na? Sa panahong ganyan ang sitwasyon at ang nakikita mo yung negatibong bagay, ano ho ang sabi ng awit?
Where the evening fades, you call forth songs of joy. Kasi alam ho nating at pinaparamdam ng Diyos na, anak, katabi mo lang ako narito lang ako. Pwede ka pa rin umiti in the middle of the storms. Pwede ka pa rin umiti sa isang lugar na kung saan ay wala kang makitang daraanan. Kayang gumawa ng Diyos ng himala. Mas malakas ang palakpak sa Diyos. Who compares with you among gods, O God? Who compares with you in power, in holy majesty, in awesome praises, wonder-working God? Where the evening fades. Minsan pa po, for the last time. You call forth songs of joy. As the morning wakes, as the morning wakes. Yes, O Lord, we your children give you praise. At sasabihin po natin sa Diyos, you are magnificent. You are magnificent. Eternally wonderful, glorious. Oh, Jesus. Jesus. No one ever will. Minsan pa po, you are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. Magpe-pray lang ako sandali. Father, I pray, oh God, this morning, we want to say, Lord, thank you for everything. Thank you for everything, Lord. Napaka-dakila mo't kamangha-mangha. Ang hirap mo po, O Diyos, ipaliwanag kung sino ka't ano ka. Lagi po namin sinasabing kulang ang bawat lingwahe. Kulang ang bawat bokabularyo, dialekto, diksyonaryo na meron ng mundong ito. Para lang sabihin po namin kung sino ka sa aming buhay. Words are not enough to give you the highest kind of praise and glory. Words are not enough, Lord. Ang sarap mo pong paglingkuran. Ang sarap mo pong yakaping Diyos. Ang sarap mo pong pagtaas ng kamay. Ang sarap, Panginoon, na salitain at mamutawi sa aming mga labi ang lahat ng iyong kadakilaan na kulang, Panginoon, sa salita. Salamat, salamat, salamat. Church, this is your time to open your mouth. Pwede niyong pasalamatan ng Diyos. Pwede po ninyong sabihin ang lahat ng gusto niyo pong sabihin sa Diyos kung gaano siya kadakila sa ating buhay. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Yes, so Jesus, Shakarakaya. Oh, yes, so Jesus. Oh, Sararabarabakandara, Shakarakaya Barabakandarakaya. Shakaya, Shakara, Shakara, Kibarabakandara, Shandarakaya. Oh, yes, oh Jesus. Yes, oh Jesus. Oh, Shakarakaya Barabakan. Pwede bang palapakan natin ng Diyos? Mas malakas na palakpak sa Panginoon. Exodus 15 talks about great deliverance, salvation, sovereignty, awesome power, greatness, holiness. Kailan po na-realize ni Miriam at ni Moses ang lalim ng pagkakilala po nila sa Diyos? Through their personal encounter with God. Number one, very basic po. The personal encounter of Miriam and Moses. The Lord is my salvation. Everybody say, the Lord is my salvation. Ang sabi po na Exodus 15 verse 2, the Lord is my strength, my defense. He has become my salvation.
He is my God, and I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him. Tingnan niyo po, bago sila makarating sa verse 11, ito ang mga unang salita ni Miriam at ni Moses. The Lord is my strength and my defense. Personally, hindi ko alam na ang talatang ito'y magrerema sa buhay ko last night. Kasi nung unang nilalagyan ko po yan ng points, ang ilalagay ko sana is my defense, but kinurek ako ng Lord. Sabi niya, when we talk about salvation, ang aking pagtatanggol ay bahagi na ng aking pagdiligtas. So ang inilagay ko po ay, the Lord is my salvation. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Naniniwala ho ba kayong ang Diyos ang inyong tagapagtanggol sa lahat ng laban ng inyong buhay? Siya ho ang ating tanggulan. Ang sabi ni Miriam at ni Moses. He is our defense. Lumalim ho ang kanilang pagtanaw sa Diyos nung maranasan ho nila ang kakaibang pagliligtas ng Lord na ginawa sa kanilang buhay. At nangyari po yon through sa kanilang tinatawag na pagliligtas doon sa dagat ng hatiin ng Diyos. Doon nila nakita na ang lakas ko pala ay sa Diyos lang nagmumula. Andyan pa ho ba tayo? Na ang aking palang tinatawag na tanggulan ay sa Diyos lang din pala nagmumula. Ako ho, pag ako tatanungin nyo, one of my favorite song in my life is the song na, You are my strength when I am weak. You are press that I seek. You are my all in all. Why? Seeking you as a precious jewels, Lord, to give up. For us, ang sumuko ay isang kahangalan. Why? Sapagat ang ating lakas ay ang Diyos. You are my strength when I am weak. The Lord is my salvation. Nung nilikha ni Don Moen ang awit na give thanks, nabanggit ko na humisan dito yan, nilikha po niya ang awit na nagawa po yan sa panahong sinabihan siya ng doktor na ang anak ko niya ay wala nang himala na lang. Sabi ni Don Moen, parang tinagasan siya ng lakas. Doon ho sumibol ang awit na give thanks with a great, no matter what situations. Sabi ni Don Moen, papasalamat ako sa Diyos kahit ano kalagayan. Give thanks because He's given His Son. Give thanks. Just meditate the song. With a grateful heart. Naintindihan niyo po ba yung sinabi ni Paul in 1 Thessalonians 5:18 that give thanks in all, in everything. Give thanks in all circumstances. Because this is God's will. Jesus Christ. Sa panahong tinagasan po siya ng lakas, isa lang ho ang sabi ni Don Moen sa Diyos. And now, let the weak say, I am strong, because He is our strength and our defense. Let the poor say, I am rich, because of what? Because of what the Lord has done for us. Nung marinig ko ho, sinabi ng doktor, Sir, you have to prepare 1.2 million plus for the kidney transplant of your wife. Kahit o paano gawin kong isip, hindi ko alam kung paano. But ang sabi ko sa Lord, yung walang-wala, pwede magsabing mayaman, Panginoon, kasi mayaman ang Diyos namin.
Every time ho na mga kailangan ng pambili ng gamot si wife, gugulat na lang ho ako. Bigla ho may magme-message, Pastor, transfer na po sa account nyo. Hindi ho kami humihingi. Thank you po. Dahil nanonood po sila. Tama po si Don Mowen. Sa panahong mahina ka, doon mo sabihin na siya ang iyong lakas. Sabi ni Miriam at Moses, dagat na po ito, Panginoon eh. Hindi ko namin alam kung paano kami tatagos dito. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, hindi mo kailangang umiyak. Parang sinabi ng Diyos na, no need, kasama mo ako eh. Ihampas mo lang ang tungkod mo at gagawa ko ng himala. Why? Because He is our salvation. The Lord is my salvation, my strength, my defense. At ang sabi ni Miriam at ni Moses, He is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. I will exalt Him. Ang sarap po na ma-realize na sa panahong hindi mo na alam kung ano gagawin mo, God is here and God is there. And in ho yung kanyang promise eh. Joshua chapter 1 verse 5. Deuteronomy 31 verse 6. I will never leave you nor forsake you. I will fight for your battle. This is not yours. This is mine. This is not yours. This is mine. Marami hong salamat sa mga taong ginagamit ng Diyos para daluyan ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa amin hong mga buhay. Hindi niyo po alam kung paano ang Diyos ay napaparangalan sa inyo hong ginagawang pagsuporta, sa inyo hong ginagawang pagbibigay. Maraming po salamat. God bless you all po sa inyong buhay. Personal encounter, nakita ni Miriam at ni Moses that the Lord is a warrior. Everybody say, the Lord is a warrior. First time din lang nakita na ang Diyos pala mismo ay mandirigma at kaya silang ipagtanggol. Sabi ng verse 3, the Lord is a warrior, the Lord is His name. Pag binasa niyo po yung Exodus 14:13-14, ganito po ang nangyari. Moses answered the people. Kasi sabi ng mga tao, papatay mo lang ba kami? Ba't mo kami dinala sa lugar na ito? Dapat hindi mo na kami iniahon, inaalis doon sa lugar ng Ehipto. Ang sagot ni Moses, Exodus 14:13-14. Please, next slide. Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Ang sabi ni Moses, ang gagawin nyo lang, just stand firm. Just believe. And you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord will fight for you. Sa kanang kaliwa, sabihin niyo po, the Lord will fight for you. Ano ang gagawin mo lang? You need only to be still. You need only to be still. The Lord will fight for you. Di ba ang sarap ng realization ho na yan? Pagkakao sinasabi ng Diyos na, I will fight for you. I will fight for you. By the power of my Spirit says the Lord, I will fight for you. I will fight for you. Gusto ko yung sumunod. I will see you through. By the power. Awitin ho natin yung first stanza. In the day of the battle, you'll be firm. Church, hindi nyo ho kinakailangang matakot sa panahon ng labanan. Why? Pangako ho ng Diyos yan eh. I will fight your battle. In the day of the battle, you'll be fearless.
In the midst of the storm. in the midst Of the storm, we will prevail. As you lift up the name, as you lift up the mighty name. of Jesus. Just lift up your banner, church. Now my church, That you will never fail. I will fight for you. I will fight for you by the power of my spirit, says the Lord. I will fight for you. I will fight for you. I will see you through. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. my spirit says the Lord. Palakpakan niya ho natin sandali ang Lord. Last but not the least, ang personal encounter ni Miriam at ni Moses, na-realize po nila, nakilala po nila that the Lord is incomparable. Everybody say incomparable. Meaning incomparable without unequal in quality or extent, much less. Everybody say much less. Unable to be compared totally different in nature or extent. Hindi mo siya pwede ikumpara. O ang ibig sabihin ay unparalleled. Hindi mo siya po pwedeng ihilera sa iba. Makikita mong ibang-iba at kakaiba ang Diyos. Everybody say, the Lord is incomparable. Ano ho? Tanong nila muli. Balikan natin ang ating pinakateksto. Who among the gods is like you, Lord? Who is like you, majestic in holiness? Nagtatanong sila, kanino ka namin pwede ikukumparang Diyos? Walang pwede eh. Incomparable ka. Hindi ka kagaya ng iba. Doon sa Psalm 86 verse 8, among the gods, there is none like you. Among the gods, there is none like you, Lord. No deeds can compare with yours. No deeds can compare with yours. Wala kang gawa na pwede ikumpara, ihilera, itulad, iwangki, iwangis sa gawa ng iba. Dahil hindi pwedeng pantayan. Hindi po pwedeng makahigit. Who among the gods? There is none like you. Nagtatanong ang mga lingkod ng Diyos, pwede ba ikumpara ang Diyos sa iba? Hindi ho eh. Kaya ho, lagi ho natin sinasabi sa Diyos na, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could eternity. Lord, and find there is none like you. Minsan pa ho, coming from your heart. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sa tagal ho nating naglingkod sa Diyos, nakikilala lang ho natin ang Diyos sa mga panahong na-encounter natin ang iba't ibang pagsubok at sitwasyon. Tapos ang Diyos ay may ginagawa. Si Abram, na-encounter niya, nakita lang niya ang Diyos na talagang siya ang provider. No, ihahandog na niya si Isaac. Lagi niyo po naririnig sa akin dito pag itinuturo ko po yan eh. Every step of Abraham on the other side of the mountain, every step of obedience is a step of the ram on the other side. Every step of obedience is a step of the ram on the other side. Pero 3 days, hindi kumikibo si Abram. Walang binanggit ang context. Mahirap din hong mag-isip. Baka magkamali pa tayo. Ba't hindi siya kumibo? Pero ang hingin sa iyong pinakamamahal mong anak, ang bawat kibot ng labi mo'y mahirap ipaliwanag ko ano ang ibig mong sabihin. Sumusunod ka naman kasi ang Diyos ang humingi.
Pero alam mong mahalaga sa iyo yun. Pero nung sumunod ka, doon mo napatunayang, God is my provider. Ang Diyos yung nakikilala natin sa iba't ibang panahon ng buhay natin. Lumalalim tayo sa karanasan at doon natin nakikita ang iba't ibang kalikasan na meron ang Diyos. Sa mga panahon na kung saan may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Tatanungin ko ho kayo ngayong umagang ito, gaano na ho karami ang inyong realization, personal encounter with God? Kaya niyo po nasasabi, my God is my salvation, my defense, He is my provider, He is my buckler, He is my shepherd. David, naranasan po niya yun. Alam ho natin yun, di ba? Dumaan siya sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. Halos kamatayan na nga. Pero napatunayan niya na, sabi niya, the Lord is my shepherd. Hindi ako magkukulang kahit ano yung mangyari. Nasa bundok siya, tumatakas siya, pero may mga ginagamit ang Diyos na mga tao para i-provide ang kanyang shelter at ang kanyang pagkain. Napakadakila ho ng Diyos sa atin ho mga buhay. Sobra. Pamamanghain ka ng Diyos kapag dumarating yung sitwasyon na kitang-kita mong ang Diyos yung gumawa at hindi ikaw. Madalas ko maipatotoo at hindi ho akong magsasawang ipatotoo. Ang aming mga karanasan na kung saan ay may mga taong ginamit ang Diyos sa panahong hindi ho namin alam kung paano ang aming gagawin. Sa panahong gusto mo nang tumawag para humingi ng tulong, pero dahil ikaw ay pastor, bumababa lagi ang cellphone at hindi mo magawa because you are a pastor. Pero ang sarap ng panahong iyon, na nung ding gabi na iyon, ay biglang may magme-message sa iyo at sasabihin sa iyo na, Pastor, may problema ka ba? Hindi kasi kami pinatulog ng ninong mo magdamag. Ang sabi niya, ibigay doon namin sa iyo ang ganitong halaga. May problema ka ba? Tutulo na lang o luha niyo. Kasi sobrang dakila ng Diyos na siya ang kumakausap sa mga tao na pwede niyang gamitin just to bless you kasi alam ng Diyos na may need ka. At hindi mo sinunod yung gusto mo ng laman mo na humingi ng tulong kahit kanino. Mas lalong ipinakita ng Diyos na ang karangalan na para sa Kanya sapagat siya ang nangungusap sa taong hindi pinatulog ng isang gabi para lang sabihin, kailangan ni Pastor Michael ng ganitong amount. Wow! Yun ho yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Who among the gods like you? There is none like you. Oh, shakarakaya barabakandarakaya. No one else can touch my heart like you do. I could search I could search for all eternity, Lord, eternity, Lord, and find. and find there is Pwede ho kayong magsaliksik sa buong buhay nyo, pero wala ho kayong makikitang pwede nyong itulad sa Diyos na inyong pinaglilingkuran. Kaya gusto ko kayong i-challenge this morning. Kung meron kayong itidilit sa buhay nyo, sa mga naririto, kabataan, YA na may mga trabaho, hindi ho ang inyong paglilingkod at lalong hindi po ang inyong panahon sa Diyos. Minsan lang kayong mabubuhay sa mundong ito. Hindi na ho uulit yan. Ang lakas nyo po ay hindi na rin uulit. Minsan lang ho yan. Pero sasabihin ko po sa inyo, wala hong nalugi at paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, wala hong naluging naglingkod sa Diyos. Ang pinakamasarap po sa buhay, yung alam na alam mong hindi ikaw ang gumawa, kundi ang Diyos. Kitang-kita mo na ganun ang Diyos kung magmahal at kumalinga. Amen? Kaya mong sabihin ang mga nature ng Diyos kasi naranasan mo eh. Kaya mong sabihin, kaya mong isa-isahin. Kasi naranasan mo eh. Ano pa hong uri ng pagsubok ang pwedeng dumaan sa atin na hindi ho kaya nating pagtagumpayinan? Basta isang bagay ang tiyak. David said, if the Lord is on my side, I do not fear.
what can man do to me? Pag ang Diyos ang nasa aking tabi, hindi ako matatakot. Ano ang pwedeng gawin sa akin ng tao? Sabi ng Psalms 118 verse 6 and 7. Kapag ang Diyos ang nasa ating tabi, walang pagkatakot na daratal sa ating buhay. Hindi matitinag ang ating buhay pananampalataya. Dahil ang Diyos ang nasa ating tabi. Ang sabi ng Psalms 125 verse 1, ano ang sabi po ron? Kagaya ng isang bundok ng Sion ng taong nagtitiwala sa Kanya. Hindi kayang tinagin at mananatili magpakailan-kailan paman. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Hindi mo kayang tinagin. Hindi mo kayang ibagsak. Why? Ang Diyos ang kanyang pinagtitiwalaan. Psalms 121, I look my eyes to the hills. Where is my help comes from? My help comes from the living God, the maker of the heavens and the earth. Ang ating pinagkukuhan ng lahat ng lakas, ng tulong, ay walang iba kundi ang Diyos na naroon sa kanyang trono. Si Esteban, narinig na natin dito minsan, natagpos niya ang finish line. Hindi naman dahil magaling siya. Sino magsasabing magaling ang isang tao kung ikaw ay binabato na at sumasargo na ang dugo mo sa mukha mo and yet hindi mo ginigib up ang pananampalataya mo at isinisigaw mo pa rin, I saw Jesus standing at the right hand of the Father. Ang Diyos yun. Kaya napakasarap na ang Diyos ang pipiliin mo sa buhay mo eh. Sa panahong ito, imagine that ang daming changes in our surroundings. Nung mga nakaraan na balitaan natin, nalusaw ang yelo sa Antarctica. Blocky-blocking building ng yelo ang nalusaw. Nakita, halos green ang buong paligid. First time in the history. Pastor, ano ba epekto nun? Kapag ang yelo sa Antarctic Ocean ang nalusaw, tataas ang tubig sa dagat. Yung mga naiprophesy, pinag-aralan ng science na mga lugar na lulubog, isa na ho, number 1 ang Bulacan sa Pilipinas, na napalis na ho tayo, though nakuha ngayon ng airport, lulubog. Hindi lang ho yun. Magbabago ngayon ang tinatawag na ikot ng hangin at init sa ibabaw ng tubig. Mas magkokos na mas malakas na bagyo kapag doon dadaan ang mga low pressure area at yung tornado sa ibang bansa. Ito hindi naintindihan ng iba. Nagulat ang Saudi Arabia, isang disyerto, nagyelo. This is part of the climate change. But pinagaganda lang ho kasi climate change eh. But ang totoo po, this is one of the major sign of the last days. Lahat nangyayari na, nagaganap na eh. Hindi mo maisip. Tayo, naiinis tayo pagka tayo napupunta na ibang bansa, ang ganda na ibang bansa, walang mga nagsabit na kawad ng kuryente. Ako, matagal ko na sinasabi yan eh. Napakatatalino naman kasi ng mga nanunungkulan natin. Yung mga PLDT, yung mga cable wire, lahat na, bigyan mo ng kulay lahat yan. I will give you 3 months. Lahat ng inyong mga wire, lagyan nyo ng kulay. Para alam namin kung sino ang tatawagan namin pagka bumagsak naglaylay. Eh hindi ho eh. Sa atin ho, walang pakialam. Kahit sino tatawagan mo? Pag hindi nyo ginawa yan, kakansilahin namin ang inyong operation sa aming jurisdiction. Naiinis tayo pagka napakaraming wire. Sa Pilipinas, tayo pa binabaha lagi, kaya ang ating kuryente nasa itaas. Sa ibang bansa, hindi sila binabaha, kaya ang kuryente nila nasa ilalim. Ngayon, ano problema ng Saudi Arabia? Binabaha sila ngayon, ang kuryente nila ay nasa ilalim. Nakita niyo yung laki ng pagbabago ng mundong ating ginagalawan. Grabe. At ito ho'y bahagi ng huling panahon. Eh ano pa ba hanapin mo sa mundong ito? Eh ako, nabanggit ko sa inyo dito kung talagang wala pang rapture at iti-take over ito ng sino mang bansa ang Pilipinas, willing ho ako makipagpatayan sa kanila. Sorry ho. Dondo ho sa mga naiinis sa akin sa mga salitang ito, I don't care. Pasensya na ho kayo. Pero willing ho talaga ako makipagpatayan pag bansa ko pag-uusapan. Ano ang point? Kung hindi talaga magkakaroon pa ng rapture, ano pa ba hahanapin natin sa buhay na ito? Eh, ang pinakamasarap pa rin naman ho talaga maglingkod sa Diyos. Amen? Eh, kahit ano gawin mo sa mundong ito kapag ikaw ay kinuha na ng Diyos at sinabi ng Lord, tapos na ang iyong oras, ang iyong panahon sa mundo, Michael, wala na tayong choice.
kailangan mo na umuwi. Kapag hindi pinagbigyan ng Diyos ang iyong plea, ang iyong bargain, wala ka naman magagawa. May pagmamalaki ka ba? Bakit yung lakas natin, inuubos natin sa ibang bagay? Pero pagdating sa Diyos, limitado tayo ng oras at panahon. Kaya nga minsan pag sumobra lang ng time, panay natingin sa oras. Nung araw, hindi ko ganito, J.I.L. Hindi ko sinasabi hindi tayo dapat sumunod. The point is, baka mali na puso. Nung araw, kahit abutin hanggang umaga, walang ano yun. Walang reklamo lahat yun. Ngayon kasi, iba na. Napasok na tayo ng napakaraming business of life. Kaya even the Word of God, hindi mag-operate sa atin. Sobrang tayong busy sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, sobrang ka bang busy? Kung ang Diyos kaya magsalita sa'yo na, anak, pasensya ka na, busy din ako eh. Sobrang tayo minsan busy. Mga kapatid, kahit yumaman ka ng yumaman sa mundong ito, makuha mo man ang lahat ng bagay, pag si Kristo na nawala sa buhay mo, kapatid, pinaka-worst scenario ng buhay mo yan. Sabi ni Elon Musk, by the year 2050, most women will like to have sex with men. We'd like to have sex with robotics men na tinatawag. 2050. Kaya minsan kinakailangan ko sa Latin itong mga ito, baka mamaya AI na itong mga ito, Baka mamaya kaya minsan nagmi-meeting kami kahapon lahat ng pastor sinasalat ko, totoo ka pa ba? Baka mamaya kasi hindi na totoo Yung katabi nyo, baka akala nyo, totoo yan, ano na pala yan, robot na pala yan. Ang hirap Sa huling panahon, imagine that. Kaya yung mga lalaking ang gusto lang yung maganda at sexy, delikado ho kayo sa huling panahon. Hindi mo alam, robot na pala naglalakad, sexy pa rin. Hindi ho ganun Iba na ho ang huling panahon. Ang pag-increase ng karunungan ng tao, noong planning ng District 1, inabot ho kami ng 4 a.m. in the morning para lang yung mga kabataang napakaraming tanong, pero nakatulog na ibang pastor, ako hindi nakatulog, dahil dinidiscuss yung tinatawag na tawag dito, una yung earth na lumalabas kasi ngayon, sinasabi nila, imagine that Bible lang ginagamit verse na sa social media. Ang pinapalabas nila ay nasasakop ang earth ng isang dome. So, ibig sabihin, kontrolado sa huling panahon at meron daw tinatawag na mga high-tech technology ngayon, mga high-tech na machines o anumang uri ng gamit, na totoo naman na mangyayari, ako naniniwala doon, na magkikreate ng, kapag gusto kong magpadala ng bagyo sa bansa mo, hindi mo kayang pigilin. Storms created. Hindi mo ako pwedeng pigilin, padadalang kita. Dahil yun daw, Disneyland ba to, ayon sa pag-aaral, hindi nababago ang climate. Sapagkat ang sabi ng iba, hindi ho ito proven, meron akong gustong bigyan ng DN, sapagkat ang sabi ng iba, pansinin nyo doon, pagpasok nyo doon, walang nagbabagong season doon, kay araw, kay gabi ka pumasok. Sapagkat ito ho ay kontrolado, napasok ito, sabi nung isang article, napasok ito ng isang lalaki, nagulat siya, may nagkokontrol ng lahat, pati yung panahon doon sa area na yon, nakokontrol ng machine. Pwede dahil sa Saudi Arabia ngayon, sabi ng isang scientist, nagtatayo sila ngayon ng isang city na kung saan ay gagawa sila ng sarili nilang buwan. Imagine that. Kaya pag tayo nakabili ng sarili natin lupa, plano ko maglagay na rin doon, maglagay tayo ng sariling buwan at araw. Para kung kailan natin gusto mag-service, walang pwedeng pumigil sa atin. Iba klima ho dito dito ngayon, kahit gabi sa inyo sa amin dito, araw, pasensya na. Kaya may service ho kami dito. Imagine that yan. Gusto niyo pa ho bang abutan yung mga panahon yan? Na hindi mo na alam kung sino totoo sa kausap mo.
Ha? Sabi na, Pastor, okay lang ho ba ako makipag-usap sa Meta? Kay AI doon sa Messenger. Ang AI, maganda kung magagamit mo ng tama, ang Meta, kasi nakakonekta siya sa information na naroon sa Google, sa internet, lahat-lahat. Pag nagtanong ka doon, sasagutin ka. But, listen carefully. Ang isang ginagawa ng Meta, ng Messenger, yung iba, tontuwa, sanay. Pagka tinype ko, do you know Pastor Michael Pastrana? Oh. Pagka sasabihin niya, he is handsome. And parang ayaw niya pamayag. Hindi, wala yata doon sa Google yon. Yung iba, tuwan-tuwa sinasagot siya. Hindi niyo po alam, sinasanay lang kayo ng kausap niyo na ho sa huling panahon, hindi na ho tao. This is the reality. Na mas gusto niyo pa ho makipag-usap sa robot na kusang sumasagot sa computer, sa system na kusang sumasagot. My beloved brothers and sisters, hindi lang ho tayo nasa huling panahon. We are in the last hour of the last day of the last days. In the last days of the last days. Nasa huling oras na ho tayo ng huling araw ng huling panahon. Crucial ang ating sitwasyon. Ngayon, kung ikaw'y laylo pang Kristiyano, hindi ka pa nagsiseryoso, mag-isip ka. Mag-isip tayo. Kung di pa tayo serious in our Christian life. Ang ating spiritual director, walang ibang mensahe, kundi rapture lagi. Bakit? Sapagkat alam niya, anytime pwedeng mag-take place. Yung iba, pag hindi naniwala, baka magulat kayo. Bigla na lang naganap, naiwan ka pala, hindi ka naniwala eh. Kaya tayo, wag ho tayong, yung oras at panahon natin, wag ho yung ibinibigay lang natin sa mundo. Pagkatapos, pagdating sa Diyos, konting-konting na lang. Pati pera, tipid na tipid tayo pagdating sa church. Pagka may mga bigayan, may mga contributions, masukal ang loob natin. Pag masukal ang loob niyo, wag na kayo magbibigay. At gusto ko pong sabihin kahit nasa live, nasa record, kapag magbibigay ka, kahit kay pastor, kung ibabalik mo lang sa hulihan, ipamumukha mo lang nagbigay ka, please, wag ka na magbigay. Kung yun ang attitude natin, na puso natin, nakakahiya eh. Nagbigay ka eh. Pagkatapos, kung ano sasabihin mo, yung tao naman umaasa na magbigay ka, ginawa mo na may pag-ibig at pagmamahal. Pag kayo ay magbibigay na wala kayong pag-ibig at pagmamahal, ako na ho makikiusap, please, wag na ho kayong magbigay. Kayang mag-exist ng church na ito, even without you, even without me. Hindi ho ito pag-aari ng sino man. Pag-aari ho ito ng Diyos na may lalang at may gawa at nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Church, it's time for us to reevaluate ourselves. It's time for us to look once again doon sa Diyos na umibig at nagmahal sa iyo at i-evaluate mo yung sarili mo. Gaano mo nga ba talaga kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Gaano mo pa talaga siya na-encounter? Si Job, lagi niyo naririnig din sa akin, sabi niya, before, I heard you. Sa King James, I heard of you. But now, I have seen you. I have seen you. Before, narinig lang kita. Pero before, ang sabi niya, pero pag binasa niya Job chapter 1, ang Diyos ang nagpapatotoo, ipinagmamalaki kay Satanas. Have you noticed my servant Job? He is upright. He is righteous, shunned in evil. Ang Diyos mismo nagmamalaki na si Job okay. And yet, pagdating ng chapter 42, yung Diyos na nagmamalaki ng chapter 1, ang sabi ni Job, before, naririnig lang kita. But after na dumaan si Job sa napakaraming pagsubok ng buhay, doon lang niya na-realize at sinabi niya sa Diyos, but now, I have seen you. Nakita na kita. Gaano po kalalim yung encounter natin sa Diyos? O naririnig lang natin ng Diyos, nababasa lang natin. Kapatid, hindi ho peke teorya ang Diyos.
He is the one and true God. The God who can do a miracle. Kami ho, aminin namin sa inyo, dumadaan kami sa matinding pagsubok eh. Pero yung faith ko ho, hindi ho nawawalang kayang gumawa ng Diyos ng himala in the life of my wife. Kahit kami sumusunod sa doktor, kaya kami sumusunod, naniniwala kami merong gagawin ng Diyos na God's divine intervention. Gaano na lang ho ba buhay natin dito sa mundo? Hindi nyo katwiran nung aming isang tita na magbibigay ho ng kidney kay wife eh. May clean na lang din naman ang buhay ko eh. Pero ang pagbibigay ng kidney, hindi pag-iksi ng buhay. Sabi ng doktor, gusto lang namin maintindihan nyo. Kaya maraming namamatay dahil yung iba sakim at ayaw magbigay at mag-donate. But ang point ko, simple lang. Kaya humaba at umiksi ang buhay natin dito. Kapatid, tiyakin mo na sa iyong existence, na paglingkuran mo at naibigay mo ang para sa Diyos. Humaba man ang buhay mo, kung di ka naman naglingkod, sayang yung haba ng buhay mo. Pakisabi mo sa katabi mo, ano ba prayer mo? Mahabang buhay? Mahabang pagsusulit yan? Pakitanong nyo ho katabi nyo sa kanan kaliwa, ano ang prayer mo? Mahabang buhay? Mahabang pagsusulit. Pero kung di kayo ready for that, huwag na ho kayong humingi ng haba ng buhay kung di kayo ready for that. Pero masarap pag humihingi ka ng haba ng buhay, Lord, kasi gusto ko pang paglingkuran ka at ipagamit ang buhay ko sa iyo. Pero kung ikaw humihingi lang ng haba ng buhay para sa iyong karangyaan, kapatid, tumigil ka na ng paghingi. Sayang lang ang haba ng buhay mo. Tumayo po tayong lahat this morning. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my You are the love of my life. Oh, you are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. More than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. Oh, you are my everything. Habang tayo pong lahat ay nakayuko at nakapikit, this is the time, church, to evaluate ourselves. This is the time to evaluate our commitment, our service to the Lord. The time we spend in the ministry, the time we spend in Him, even the material things that we give, we have to evaluate. Even the motives of our hearts, the vision we have, and the ambition we strive. We have to evaluate everything. Kasama ba ang Diyos? Sentro ba ang Diyos? Nakikita ng Panginoon ang lahat, natatago man, nalalantad man, hayag man o lihim, He sees everything. And He knows everything about you, about me, about us. Gaano nga ba kahalaga ang Diyos sa ating buhay? Palamuti ba siya? Siya ba'y pampaswerte sa pananaw ng iba?
Siya ba'y bahagi lamang ng ating buhay para aliwin ang ating sarili, dayain at sabihin, meron naman akong pananampalataya, meron naman akong Diyos, umaati naman ako, dumadalo naman ako, sumasamba naman ako. But how about the heart? How about the pure heart? Shakarakaya Barabakandarakaya. Kapatid, maging ikaw na sumusubaybay sa YouTube channel ng GIL Bulacan. Wherever you are, pwede mo itaas ang iyong kamay, maging kayo po na narito. Taaso natin ating kamay. At nais ko kayong pangunahan sa isang simpleng panalangin, minsan pa ng pagsusuko ng buhay. Sabihin natin lahat sa Diyos, Amang Diyos na banal. Sa oras po nito, ako po'y lumalapit sa iyo. Hindi ko po ikinakaila ang lahat ng aking kahinaan, ang lahat ng aking pagkakamali, kasalanan, kahinaan. Patawarin mo po ako. Kung ako man ay nainggit, nagselos, sukdulang apakan ko, tapakan ang aking kapwa. Patawarin mo po ako. Linisin ng iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Sa oras po nito, narito ang aking buhay. Pagharian mong tunay. Narito ang aking puso. Dito'y manahan kang tunay. Tinatanggap kita. Minsan pa sa aking buhay bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Sulat mo po ang aking pangalan sa kalat ng buhay sa langit upang ano man ang mangyari, ano man ang maganap, ako'y nakatitiyak ng aking kaligtasan sa kabilang buhay. Salamat po, Panginoong Yesus. Shakarakaya Barabakandarakaya. Shakarakaya Barabakandarakaya. Sabi ni Miriam at ni Moses, who among the gods like you? Walang ibang pwedeng itulad sa iyong Diyos kahit sino, sapagat ikaw na Diyos ay nagliligtas, mandirigma at ipinagtatanggol kami sa lahat ng laban, at ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran. Hindi lamang kaligtasan ng aming buhay, hindi lamang nakikibaka para sa aming pagtatagumpay, bagkus lagi mo kami sinasamahan sa lahat ng laban ng aming buhay. At kahit kailanman, hindi ka nagbago sa aming buhay mula noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. At anumang laban meron kami, lagi kang nariyan at lagi mo kami inilalaban. Amang Diyos na banal na may gawa ng langit at lupa, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, hayaan mo, Panginoon, patuloy sa buhay ng iyong mga anak, sa bawat isa po sa amin, hayaan mong patunayan mo na ikaw, Panginoon, na Diyos namin pinaglilingkuran na tunay na dakila, glorious in holiness, gumagawa ng mga mahimalang bagay, na mga bagay na hindi pwedeng tularan ng sinuman, fearful in praise, O God, doing wonders, O God, that the God we serve, Lord, is a God of wonders, the God of miracles. Lord, right now, we decree and we declare that Satan is a defeated foe, and we destroy, we dismantle all the works and plans of the enemy directed unto your people. Even the spirit of untimely death, sickness and diseases, the spirit of cancer, even the spirit of CKD, even, Panginoon, the Spirit, Lord, na lahat ng mga gawat plano ng kaaway to destroy our lives, O Lord, para nakawin na lahat ng biyaya at pagpapala ng buhay. Lord, we cancel, we demolish, we destroy all the works and plans of the devil directed unto your people, O God. We command you to go and live right now in God's people, in the body of Christ. Get out and live right now. Oh, shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. And Lord, we speak life, Lord. We speak life. We speak life. And even healing and good health upon your people. In Jesus' name.
In Jesus' name. You are our God, doing wonders. Oh, shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Ang Diyos po na aming pinaglilingkuran ay gumagawa ng maraming himala, ng dakilang bagay. Kaya naman kami, Panginoon, ay nagtitiwala. We are in the spirit of expectancy, and this is the profession of our mouth, O God, the profession of our faith. Ang kagalingan ay tinanggap na po namin, O Diyos. We claim it, Lord. We believe it, O God. We receive it, Lord, in the name of Jesus. Oh, sakaya baraba kandara kaya baraba kandara kaya. Sakaya ya baraba kandara sandara kaya baraba kande. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. We claim it, we claim it, we claim it, we believe it, we receive it, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Salamat, 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 Panginoon. At ayaw mo pang na let there be an open heaven upon your people, O God. Pour out your blessings, your material blessings, Lord. Promotions, O God, and even your provisions. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. To you, we give you back all glory, honor, power, and majesty. This is our prayer in Jesus' name. Amen, and amen, and amen, and amen. Mas malakas yung palakpak sa Diyos sa buhay.